Come Holy Spirit, sa mamong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Martes. Welcome to Hold the Line. Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones nais po magbahagi. Yung gospel po ngayon ay pumapatungkol doon sa pagpapalayas ng ating Panginoon sa isang masamang espiritu o isang demonyo. At ang gospel po hinango natin kay San Marcos, Kabanata 1, talata 21 hanggang 28. At ang sabi po dito, kapatid, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo na mangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at di tulad ng mga eskriba. May tatlong kay tayong nabanggit sa gospel na maganda natin pagbulayan. Ano tong tatlong kay na to? Unang-una yung kapangyarihan. Ang ating Panginoon, nung nagsalita, may kapangyarihan. There is power on His word. Bakit? Unang-una, talagang may kapangyarihan ng kanyang salita dahil siya'y Diyos. Pero ito ang kagandahan. Jesus Christ practice what He preach. Siya yung Diyos at tao na nagsasalita, nagpapahayag, pero isa sa buhay niya. Ito magandang hamon sa atin. Kapatid, maraming mananampalataya, maraming mga preacher. Isa po tayo doon sa mga continuous pa rin sa paglago at nagpapatuloy na maging mabuti, bagamat despite ng ating pagkukulang pagkakasala, sa grasya at Panginoon, magpapagtatagumpayan natin yung mga struggle sa buhay. Kailangan, we practice what we preach. Kung ano yung sinasabi natin, dapat yun ang ginagawa natin. May mga tao kasi, may mga nagpapahayag na nawawalan ng authority kasi salungat doon sa kanilang sinasabi. They preach humble or humility. Pero makita mo, hindi kaya magpatawad. Makita mo na laging inaaway yung asawa. Nagpipreach tayo ng pag-asa, pero tayo sa bibig natin, palagi na lamang problema, palagi na lamang wala nang pag-asa, wala nang pupuntahan. Kaya ito yung hamon sa atin. Kung ano yung ipipreach natin, kung ano yung i-declare natin, dapat isasagawa natin. Si Jesus, noong nagpahayag, may kapangyarihan. May kapangyarihan sa salita at may kapangyarihan sa gawa. Ano yung pangalawang kay na napakinggan natin dito sa gospel? Sabi rito, kapatid, nung pinapalayas ng ating Panginoon, itong masamang espiritu na sumanib doon sa isang lalaki, doon sa sinagoga, nakilala nito si Jesus. Kilala ang second word. Kapatid, nakikilala ba natin si Jesus? Kung yung demonyo nga nakikilala si Jesus, dapat mas tayo. At paano bang nakilala si Jesus sa buhay natin? Una-una, nakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng salita. Nabasa, di ba? Pero may maganda dapat na mas maganda natin makilala si Jesus. Dapat hindi lamang dahil nabasa natin, kung hindi, dapat na-experience natin si Jesus. At ito yung magandang kwento. Na nalaman mo na si Jesus sa Biblia ay Diyos na nagpapagaling. At nung nanalangin ka, na-experience mo. Natunay kang ang pinagaling ng Diyos. Natunay na pinagaling yung anak mo. Nawalan ka, pinangawakan mo yung pangako niya na siya'y nagpo-provide at nag-provide naman sa iyo ang Diyos. God is a great provider. Nakikilala mo ang Diyos through your experience. At ito ang gustong ipaalala. Ang Diyos ay patuloy at patuloy nagpapakila. Siya yung Diyos na totoo. Siya yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Siya yung nagpagaling noon, magpapagaling ngayon. Siya yung nagpatawad noon, magpapatawad pa rin ngayon. Siya yung nagbuo noon, magbubuo pa rin ngayon. Kaya si Jesus, nais magpakilala pa sa'yo. May mga gusto siyang gawin na nais niyang ipakita. Hindi lang niya gustong ipabasa sa'yo, kung hindi nais niyang ipa-experience sa'yo. And what's the third? Sabi ito, kapatid, at sinunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. The third word is kumalat. Na-spread. Hindi lamang siguro na i-chismis, na ikwento, na ipamalita. At ito yung pangatlong hamon sa atin, na dapat ang salita ng Diyos kumalat. Kapatid,
sa papaanong pamamaraan tayo magpapakalat ng mabuting balita. Yes, maaaring hindi ka nakapag-preach, hindi ka nakapagsalita, pero pwede mong i-share yung mga napapanood nating misa. Pwede natin i-share yung mga napapakinggan nating preacher. Pwede natin i-share yung mga kwento ng mga ibang tao, yung mga inspirasyon, yung mga pagbabago ng isang tao, yung pag-ibig, yung isang pamilya na mabuti. Ikalat natin ang mabuting balita. Ikalat natin sa pagkikwento ng buhay natin kung paano tayong pinagpala, kung paano tayo pinatawad, kung paano tayo pinalakas at pinatatag. At kung hindi natin kayang ikwento, i-share natin through social media. At kung hindi natin kayang i-share through social media sa pamamagitan ng salita, ikalat natin sa pamamagitan ng gawa. Kapatid, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hinahamon tayo ng gospel, ikalat, i-preach, isagawa. Tumulong, hanapin ang nagugutom, pakainin, painumin ang nauuhaw, puntahan, pasyalan ang mga nakakulong, ang mga nakabilanggo, hanapin ang mga tupa na wala pa sa kawan. Kaya sa araw na ito, kapatid, ang gospel, may kapangyarihan, kilala, at higit sa lahat, kumalat. Ipakalat ang mabuting balita. Kapatid, may istorya ka ba ngayon? May kwento ka ba ngayon? O gusto mong magkwento pa? Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? Meron ka bang problemang pinansyal? God is a providing God. Magpapakilala siya ngayon muli. Meron ka bang problema sa inyong tahanan, nag-away ba kayo mag-asawa na gusto mong ma-restore? God is a restoring God. God is a complete God. O kung sa oras na to, meron kang pinagpipray na gustong gumaling, God is a healing God. Gusto ng Diyos na magkwento kang muli. Gusto ng Diyos na i-share mo ulit ang mabuting balita. Hindi lamang dahil nabasa, hindi lamang napakinggan, kundi na-experience mo ang pagpapaalam ng Diyos. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, Diyos na buhay, tinataas ko po sa oras na to ang aking kapatid na nasa banig na karamdaman. Panginoon, pagalingin mo po siya. O kung sa oras na to, merong espiritong nais gumambala sa kanyang katawan, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, o masamang espiritu na nais gumulo sa kanyang tahanan sa makapangyarihan mong pangalang Jesus, inuutos ko. In your mighty name of Jesus, lumayas ang masamang espiritu na yan, ang masamang elemento na yan, o anumang espiritu na nais gumambala sa aking kapatid na nanalig at nagtitiwala sa pangalang Jesus, sa isang pangalang makapangyarihan sa lahat, Jesus na taga Nazarin. Anumang gugulo, nais manakit, nais magbigay ng problema o nais sumumpa, ito'y aming pinawawalang bisa, ito'y aming tinatapakan, ito'y aming niyuyurakan sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa oras to, release the gift of the Holy Spirit. Pagpalain mo aking kapatid na makakarinig ng yung tinig. Bless them. All the gifts and the fruit of the Holy Spirit. Sinusuko na po namin lang lahat ng ito na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Aming Panginoon. Amen and amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mula pa rin po dito sa Makati City Police Station, sa panguna po ng aming officer in charge, Police Colonel Jean Ibarra de la Torre. Big salute, ma'am. Salamat sa pagsuporta sa Makati City Police Station. At syempre sa ating pinag-isang puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At mula na rin po sa Soldiers of Christ Movement, mga pulis ng Panginoon, mga PNP, patuloy na nagsasabi, nagpapaalala, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye! Love you all!